saksi. Bagamat yamado para sa marami si Manny Pacquiao, hindi raw may tatangging bumagal siya at nabawasan ng kanyang connected punches. Kaya naman tanong ng ilan, panahon na bang iwan ng pambansang kamao ang mundo ng boxing? Saksi si Chino Gaston. Hindi na naitago ng maraming Pilipino ang pagkadismaya kasunod ng anunsyong tinalo ni Timothy Bradley via split decision ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. May hindi makapaniwala, nagulat, natulala, nanlaki ang mga mata at may mga halos sumabog sa galit. Hindi ako kontento rin sa final decision. Sinabutahe yung ano niya, yung score niya. Gusto nila i-rematch na para kikita naman promoter. Pero hindi sinang-ayunan ng mga ekspertong nakausap namin ang mga espekulasyon na baka ibinenta ni boxing promoter Bob Arum ang laro para paangatin ang bago niyang manok na si Bradley. I don't think Arum gained anything sa pagkatalo nitong si Manny Pacquiao. So I think now Arum has to rebuild na naman yung kanyang produkto na Pacquiao so that he can get another big first fight. Pero higit na tanong ng ilan, baka panahon ng iwan ng pambansang kamao ang boxing. Pababa kasi ng pababa ang mga connected power punch niya sa huling 4 na laban niya. Pinakamababa ang kontra kay Bradley. Bagamat may lakas pa sa edad niyang 33, kapansin-pansin na raw ang pagbagal ni Pacquiao ayon kay UP College of Human Kinetics Dean Ronaldo Dizer. Nawala din daw ang pagiging agresibo ni Pacman. Yung kanyang animalistic and drive o parang winner's attitude, nawala doon. And usually, what causes this to disappear? Usually yung maaring psychological makeup o kaya yung there is something wrong physiologically that prevents him from doing what he used to do. Dapat din daw masuri kung ang problema ay sa kanyang calf muscles na madalas pulikatin. It will definitely restrict your movement. You will be, aside from generating less force, you will be a sitting duck to your opponent. Yun lang sa dalawa na yun, yung overtrain na saka kulang sa ensayo. Kaya nagkakaproblema. Yun, ganun na nakakaproblema. Pero paniniguro ni Manny sa unang hirit, kayang-kaya pa niyang sumabak sa ring sa kabila ng kanyang edad. Aaminin mo ba na medyo may edad ka na rin? Kaya hindi na rin ganun daw kabilis yung nakita nila sa laban kahapon. Tiguan ako. Tiguan. Matanda. In Bisaya. Tiguan. Matanda na ako. 33 years old na ako eh. Oo. I'm still young. Ayun. Pero ramdam mo ba, Manny, ramdam mo ba na mas malakas ka, say, 3 years ago kaysa ngayon? Tingin ko pareho lang naman. Depende kasi sa kalaban ko, yung kung mabilis yung kalaban ko o ano. Kailangan din, depende kasi sa style na gagawin namin sa training. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi. Sa Barangay Saksi, inihahanda na ng mga taga-Kawit Cavite ang Aguinaldo Shrine para sa pagdiriwang ng ika-100 at 14 na araw ng kalayaan bukas. Saksi si Marisol Abduraman. Para sa Araw ng Kalayaan bukas, dinatnangkong abala ng inihahanda ng mga taga-Kawit Cavite ang Aguinaldo Shrine, lugar kung saan unang iwinagayway ang ating watawat nang ideklara ang ating kasarinlan noong June 12, 1898. Hanggang ngayon ay nakikita natin, naghahanda pa rin, hindi pa matapos, no? At palagay ko hanggang mamayang gabi. Sa aming pag-ikot kanina sa Aguinaldo Shrine, ikwinento ng alkalde ang ilang alaala niya sa kanyang lolo na si General Emilio Aguinaldo. Dito tinago ni General ang original flag na kanyang pinagayway. Tapa yung dito po. Ipinasyal din niya kami sa makasaysayang bintana ng bahay kung saan unang iwinagayway ang ating watawat, kung saan din isasadula ang proklamasyon ng kalayaan bukas. Ang mga nakausap kong Caviteño, talaga namang proud sa naging kontribusyon ng kanilang mga ninuno. Proud na proud po. Bakit? Sa atin lang po nagkaroon ng yung unang-una, yung kalayaan.
sa mga Kastila. Lalong excited ang mga taga-barangay Kaingin, ang barangay na nakakasakop sa Aguinaldo Shrine. Sa amin sa barangay, naghahanda kami para sa paglilinis ng buong barangay, pagkakabit ng mga bandera sa street, tsaka para sa tomorrow's parade. 114 na taon na ang nakalilipas. Simula ng iwagayway ang watawat ng Pilipinas sa bahay ni General Emilio Aguinaldo. Dito mismo sa Barangay Kaingin sa Kawit, Cavite. At ngayon, abala na naman muli ang mga kawani ng barangay sa paghahanda sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Pero para sa ilan, ano nga ba ang kahalagahan ng araw na yon? Ate, bakit sa tingin niyo po mahalagang ipagdiriwang ang Araw ng Kalayaan? Dahil dito tayo lumaya. Dito natin na ipaglaban yung mga dapat nating maipaglaban. Hindi natin kailangang pasakop sa ibang bansa. O proud ka bang maging Pilipino? Bakit? Kasi ang lahing Pilipino ay may mababait, may magagalang. Gayunman para sa marami, ang tunay na kalayaan ay di nagtatapos sa pagkakaroon lang ng sariling republika, kundi pagkalas din sa mga problemang panlipunan, tulad ng katiwalian, kamangmangan, gutom at kahirapan. Para sa Barangay Saksi, Marisol Abduraman, nag-uulat. At ngayong bisperas ng Araw ng Kalayaan, inilunsad ang paggamit ng tipid kuryenteng LED lights sa Rizal Park. Pagkakaroon naman ng job fair sa mismong Independence Day. Bukas po yan, saksi si Tricia Sapra. Sa simbolikong pagsisindi ng mga bumbilyang ito sa Luneta Park, hindi lang daw kasaysayan ang naiilawan, kundi ang maitutulong ng teknolohiya sa kalikasan. Ang mga ilaw kasing tatanglaw sa mga namamasyal sa parke tuwing gabi, mga light-emitting diodes o LED lights na mas maliit ang konsumo sa kuryente. Ikatutuwa po ninyo, no? It is a symbol of our vision for the future because this is far and away the most energy-efficient park in the Philippines. Kaya inaasahang makakatipid sa sobrang mahal na electricity bill ng parke. 1 milyon po isang buwan eh. Kaya medyo mabigat sa bulsa. Kaya 50 to 70% ng ating bill will be saved. Tipid na rin sa tubig ang mga bagong green restrooms dahil ang pang-flush ng kasilyas kukunin sa sinalong tubig ulan. At sa Oktubre, magkakaroon na rin daw ng CCTV at Wi-Fi ang parke. 100 milyong piso raw ang budget para sa lahat ng ito. Kaya para hindi masayang, hihigpitan ang seguridad sa lugar. Meron tayong standing order doon sa precinct commander dito to provide a 24-hour patrol service. Unti-unti na ngang lumalaya ang parke mula sa makaluma at mas magastos na mga paraan. Bukas, sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, mga kababayan naman natin ang mabibigyang pagkakataong lumaya mula sa unemployment dahil sa bubuksang job fair. Bukod sa mga pribadong kumpanya, 5,000 trabaho bilang pulis ang iaalok din ng PNP. May mga one-stop shop din kung saan maaaring kumuha ng mga dokumento tulad ng birth certificate, death certificate, marriage certificate, certificate of no marriage, TIN number at NBI clearance. Tricia Zafra ang inyong saksi. Sa ibang balita, tiyak ng pasok sa senatorial slate ng United Nationalist Alliance si dating Senador Mig Zubiri matapos i-endorso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Si Senador Coco Pimentel natutol dito. Ano kaya ang susunod na hakbang? Saksi si Cara David. Sa ayaw man o sa gusto ni Senador Coco Pimentel, mananatili sa senatorial slate ng United Nationalist Alliance o UNA si dating Senador Mig Zubiri. Yan ang desisyon kanina ng mga lider ng UNA na sina dating Pangulong Joseph Estrada, Vice President Jejomar Binay at Senate President Juan Ponce Enrile. Base raw kasi sa covenant ng PDP Laban at Partido ng Masang Pilipino o PMP na siyang bumubuo sa alyansa, dapat igalang ang sinumang kandidato na i-endorso ng bawat partido. Kaya dapat daw igalang ni Pimentel ang pag-endorso kay Zubiri ng PMP ni Estrada. Na kay Pimentel daw kung gusto nitong kumalas pero mas gusto raw nilang kapwa manatili sa senatorial slate ng UNA, sina Pimentel at Zubiri. Silang dalawa nasa UNA. Silang dalawa. But you know, the decision of Migs is to stay. If the decision of Senator Coco is to leave, what can we do? Nagugat ang kontrobersya nang sabihin ni Pimentel sa sulat niya sa kanyang ninong na si Erap na di niya maaatim na tumakbo kasama si Zubiri na umano'y nandaya sa 2007 elections. Pero ipinagtanggol pa ni Erap si Zubiri.
may kasabihan nga, he's a lawyer, a man is presumed innocent unless proven guilty. Ito hindi nga nakasama sa kaso, so he's innocent. Siguro, he, of course, out of the cheating, he was benefited. Hindi niya kasalanan yun, di ba? Nung inangat ko na po yung kanyang kamay sa national television at winidraw ko kaagad-agad ang aking protesta, ay malaking hakbang na po yan para magkaibigan muli kami. At akala ko magkaibigan na po kami. Pero yun nga, medyo hindi pa pala tapos itong problemang ito. Kaya ako yung nakikiusap po kay Senator Coco Pimentel, magsama na lang po tayo. Kung matatandaan, nagbitiw bilang senador si Zubiri noong nakaraang taon matapos ideklarang mas mataas ang boto sa kanya ni Pimentel ng Senate Electoral Tribunal. Sa ngayon, makikipagpulong daw muna si Pimentel sa mga taga-suporta at kapartido kaugnay ng desisyon ng una. Bukod sa dalawa, 6 na iba pa ang inanunsyo ng pasok sa lineup ng una. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Dating kampanya ng MMDA laban sa mga dugyot na driver nais buhayin ng isang commuter group. Sa China, batang babaeng sumabit ang ulo sa balkonahe na iligtas. At tunghayan ng batuhan ng kamatis sa Colombia. Huwag bibitil. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.